Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa. China gumamit ng puwersa laban sa mga Pilipino sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea, isang marine scientific survey at sand sampling activity na inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Sandy Cays malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, noong Biyernes ika-24 ng Enero, ay hinaras umano ng mga Chinese Coast Guard at PLA Navy. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang PCG, na sumuporta sa misyon, ay nagsabi na ang mga sasakyang pandagat ng BFAR na BRP Datu Pagbauya at BRP Datu Bancao ay patungo sana sa Sandy Cays, nang makasalubong nila ang mga agresibong maniobra mula sa mga barko ng China Coast Guard 4106, 5103, at 4204, sa tahasang pagwawalang bahala sa 1972 Convention on International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Stop, ingat ka, ingat! Stop yung Stop, ingat ka, ingat! Stop yung Gayunpaman, hindi doon natapos ang dilema ng BFAR. Sinabi ni Tariela na nagtalaga ang mga CCG vessels ng 4 na maliliit na bangka para harasin ang BFAR rigid hull inflatable boats na naghahatid ng mga tauhan nito sa Sandy Cays. Nagpalipad din ng People's Liberation Army Navy ng military helicopter na may tail number na 24 at mapanganib na nagpasada malapit sa BFAR RHIB at mga tauhan nito. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, together with the Philippine Coast Guard, was about to conduct marine scientific survey yesterday to get sand samples in Sandy Cays 2 and 3. So the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, with Coast Guard personnel on board, deployed BRP Datu Pagbuaya and BRP Datu Bancao in Pag-asa. And the intention is that these vessels will be the one to bring those personnel who will be conducting sand sample to the Sandy Cays. And during the entire mission, the BFAR vessels that were deployed there experienced dangerous maneuvers from 3 China Coast Guard vessels. These are China Coast Guard 4106, 5103, and 4202. They conducted dangerous maneuvers, and thanks to the seamanship skills of the BFAR personnel and those Coast Guard on board, they were able to prevent some incidents that would result to collision if not because of their seamanship skills. At the same time, when the BFAR vessels deployed the rigid hull that will bring our personnel to the Sandy Cays 2 and 3. The China Coast Guard vessels also deployed their small boats. These are speedboat vessels, speedboats to prevent the BFAR raids in reaching Sandy Cays 2 and 3. And interestingly, they have also launched our People's Liberation Army Navy helicopter with tail number 24, and it hovered in a very unsafe altitude. They blatantly disregarded the safety of our personnel because of its low altitude. It created hazardous condition for those personnel on board the Reed because of the propeller wash. Because of this, the BFAR and Coast Guard temporarily suspended the marine survey because it is very unsafe for our personnel to proceed with such behavior and bullying activities of the Chinese maritime forces. Sinabi ni Tariela na ang mga aksyon na ginawa ng Chinese helicopter ay lumikha ng isang mapanganib na kondisyon.
dahil ang rotor blades ng sasakyang panghimpapawid ay nagdulot ng malakas na downwash na nagpapahina sa maliliit na bangka ng BFAR. Ang BFAR at PCG ay nagtutulungan upang magsagawa ng mga siyentipikong survey sa Sandy Cays, isang grupo ng mga bato o mababang bahura na matatagpuan humigit kumulang 2 milyang dagat mula sa Pag-asa Island, matapos ang pagkatuklas ng mga patay at durog na coral sa Sandy Cay 2 noong 2023. Hinala ng PCG na ang pagtatapon ng mga patay at durog na corals ay magiging daan para sa reclamation sa Sandy Cays ng ibang bansa, na nagudyok sa kanila na bantayan ang lugar laban sa mga nanghihimasok. Matagumpay na napigilan ng BRP Cobra ang paglapit ng Chinese Coast Guard vessel sa Zambales. Patuloy ang pagbabantay ng BRP Cobra sa ilegal na presensya ng Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3103 sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ang estratehikong pagmamaniobra ng BRP Cobra ay epektibong napigilan ng CCG 3103 na makalapit sa baybayin ng Zambales. Narito nga po ang buong video, panoorin po ninyo. Comply with 11 laws of People's Republic of China, all shall cause and leave immediately. 菲律宾海警44第9船，我是中国海警3103舰。女船已进入中华人民共和国管辖海域，请你遵守中华人民共和国相关法律，调整航向，立即驶离。菲律宾 Coast Guard 4409 ，this Channel Coast Guard 3103. You enter the area as the teaching of People's Republic of China could comply with 11 laws of People's Republic of China. All shall come and leave immediately. Over. RV4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 89.8 nautical miles west by north of Capones Point, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitrial Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your legal activity will be reported to higher authorities. Over. Sa pamamagitan ng husay sa seamanship ng mga tauhan ng PCG na sakay, matagumpay na naitulak ang CCG palayo at ngayon ay matatagpuan sa humigit kumulang 80 hanggang 90 nautical miles sa baybayin ng Zambales. Bukod pa rito, ang mga tripulante ng BRP Cobra ay patuloy na nagsasagawa ng oras-oras na mga hamon sa radyo upang paalalahanan ang CCG crew ng mga tahasang paglabag ng China sa internasyonal na batas. Ang Philippine Coast Guard ay nananatiling nakatuon sa pangangalaga sa mga karapatang pandagat ng bansa, at pagtiyak sa pagpapatupad ng mga internasyonal na batas sa pandagat habang iniiwasan ang anumang paglala ng tensyon. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.